So yung good day mga paps, bali dumating na yung parcel. Ito yung pangalawang order ko nung nawala. So yun, unboxing natin siya. So yung mga paps, bali pumunta pala ako dun sa hub kung saan kinukuha yung mga parcel para lang mag-report. Pero hindi ko naman pinatanggal yung rider. Kasi syempre mawawala naman siya ng trabaho. Then tropa-tropa din kasi yun. Kaya di ko na parang witness lang. Pero may kasunduan na kami ng rider. Kung anong gagawin doon sa nawala. Kaya yun, bumili na ako ng bago. Yan. So ito yung ito yung pangalawang order ko. Then ganito rin yung nawala. Diba? Jackpot yung nakakuha. So yan, i-install ko to dun sa RFI. Pakita ko sa inyo yung loob. Dapat kanina pupunta pa sa asimbahay yung yung mismong core niya. Sabi ko wag na. Ganun. Ganito yung nawala mga paps. Cardinals na air duct. Yan. So yan, bali install ko lang to. Lagay ko doon sa RFI. 5,000 yung watts na nakakabit na. Yun lang mga paps. Ride safe. So yun, good day mga paps. I-install namin yung Cardinals na air duct. Bali ang gagawa si Joms. Hi Joms. Hi. Yun. So bali kailangan magtabas dun sa spacer dito sa may front shock. Yan. Kasi sa loob ilalagay itong bracket niya. Kapag hindi kasi nagtabas, may iba yung alignment. Then possible din magkaroon ng epekto dun sa 4-pot. Then syempre hindi rin magiging center yung gulong sa harapan kapag hindi nagtabas. So tatabasin yung bracket kung ano yung size na ito. Para asing lang siya. Pinalitan lang yung nawalang part. Susukatin natin. So ano siya? Bali 2.0. Ito mo yung post ni Press. Di bali ng onte, basta tunay. 2.0. May wala tayo dun. Ano tayo? Peke. So bali, Huwag gawin job, tara na. bali 2.0 yung ibabawas din sa spacer. Ayan. Hindi na naman siya plug and play. Kaya yun, magtatabas si Jones para makabit natin. Pakita ko sa inyo. So yung sukat ng stock spacer ay 16.5. Then yung tatabasin natin is 2.0 mm. 2 mm. So matitira na lang dyan 14.5. 14.5. Yun. Pilang isa? Saan? Sakto. Galing talaga yung Joms. Sinukat So yun, good day mga paps. Nandito tayo kay Repato. Then yung sa kasi, Cardinals pa rin. May dalawang option kasi para makabit siya. Hindi kasi siya plug and play sa Raider. Gawa nung sa kabitan ng disc. Malayo compared sa sniper. So, two option, pwedeng tabasan yung mismong Cardinals air duct. Second option is dugtungan yung bracket para hindi sumayad yung Cardinals. So, dun tayo sa second option. Nahabaan na lang yung bracket na kasama ng Cardinals para lang mapasok to.
mahal na ng bili mo. Papagawa ka pa niyan. Grabe ba? So yun, ginagawa na yung bracket. Yan. Bossing repato. Tutugtungan siya. Kasi tumatama dito sa mga sabit lagayan ng disc. Itong mismong air duct. So, yung first option namin tatabasin. Pero sabi ko si sayang. Yung bracket na lang para mas mura. Day 3. So yun mga paps, may papakita ko sa inyo. Yan. So nagkaroon ng sugat yung likod ng core fat dahil dun sa mga sulat ito sa RB5. Naka-inbow siya. Kaya tumama siya nung first try namin na isalpak yung cardinals. So yan, part naman yan. Sometimes you need to commit mistake for you to learn. Then, satisfied naman ako doon sa outcome ng cardinals yung nalagay na namin. So yan, ang easiest way talaga para makabit to ay mag-adjust kayo sa bracket. Hahabaan nyo siya. Although may nakikita kong iba, nagbubutas lang ng panibago dito para lang makabit siya. Kapag hindi kasi kayo nag-adjust sa bracket, tatama naman yung mismo cardinals dito sa mga lagay ng disc. So yung cardinals kasi hindi siya plug and play sa radio. Pang sniper kasi ata talaga to. So yun, siguro sa core fat, not sure kung papalitan ko siya or hintayin ko na lang yung panibagong R1 Evo para mas bago ulit tsaka latest yung makabit natin. But anyway, yan, sumag ano talaga yan, kabit ng cardinals, kailangan nyo talaga mag-add ng effort para makabit to. So yun mga paps, pakita ko sa inyo yung kabuuan yan once na nakabit. Yun lang, ride safe.